Mga taong naay tattoo og piercings, mga batang naay AIDS, mga taong naay apan, mga batang gisakop. Unsa ang imong pananaw ug opinyon sa ila? Kini atong hisgutan dinhi lang sa Kausaban, The 700 Club Bisaya. Mga gidaog-daog, Mga gitiaw-tiawan, mga gisungog-sungog, pirmi lang masakitan og awayon, ug mao ni sila atong ginatawag nga mga biniyaan ug mga sinalikway. mga misfits and outcasts and most of the time misunderstood. Kung imong gibati karon nga wala kay lugar sa imong pamilya, sa imong barkada or sa komunidad, this show is dedicated to you. And in this episode, we are so happy to say that we're holding it dinhi sa Alta Vista Golf and Country Club dinhi sa Cebu. And you know what, partner? This is actually a world-class Wow. golf course because this is designed by no other than Black Knight Black himself. And we want to jumpstart our incredible stories pinaagi sa istorya ni Lando. Kini si Lando dunay polio since he was only 2 years old. Ato karong tan-awon kung unsa iyang experience growing up. Nasa ilalim na ako ng dagat. Yung kamay ko, nagagapang na ako. Talagang gumagano na ako. At hindi ko na alam kung ano mangyayari doon. Nakuha ko ng kapatid ko sa paangan niya ako nahawakan. At doon nabuhayan ng loob. Ang pangyayaring iyon ay isa lamang sa mga naging dagok sa buhay ni Lando. 2 taon pa lamang siya nang magapos sa sakit na polio. Dahilan upang kailanmay hindi na siya makalakad ng normal. Labing isang taon ding pinagdusahan ni Lando ang paglakad ng pagapang. Hanggang sa matuto siyang gumamit ng saklay. Sa gulang na 14, doon lamang siya nagkalakas loob na pumasok sa paaralan. Subalit hindi rin siya nakatapos. Para kay Lando, napakalaking sagabal ang kanyang kapansanan. Mula nooy mas ninais pa ni Lando ang ilagi ang sarili sa bahay. Dahil sa takot at pangambang hindi siya tanggapin ng lipunan. Kagaya rin ng ibang mga kabataan, dumating din sa puntong umibig si Lando. Alam ko na kahit sabihin ko sa kanya yung nararamdaman ko, hindi ako papasa. Yun na agad ang nakaprogram sa isip ko. Dahil sa ganung kaisipan, patuloy na nilalamon si Lando ng galit at puot sa kanyang puso. Inggit naman ang kanyang nadarama tuwing makikita niya ang kanyang mga kaibigang malayang nagagawa ang kanilang gusto. Sa pagdaan ng mga panahon, mas lalong tumindi ang galit ni Lando sa mundo dahil mas nakita niya ang hindi pantay na pagtrato ng tao sa tulad niyang may kapansanan. At hindi ko kayang humarap sa mga tao. Dahil iniisip ko, iinsultuhin ako nito. Dahilan upang mas lalong pagtuunan ng atensyon ni Lando ang kanyang hilig, ang pagtaya sa karera. Kung merong adik sa gamot, adik ako sa karera ng kabayo. Dito niya naranasan ang pinakamalaking dagok sa kanyang buhay. Sabi niya sa akin, alam mo Lando, kung ako sa'yo, papakamatay na ako eh. Ang tindi ng galit na naramdaman ko, kaya binalikan ko siya ng salita. Nasasaktan ako ron. Kaya nakikita ko yung, parang, ang dami kong hindi nagagawa. Ang dami kong hindi maranasan sa buhay ko. At doon, lalo kong nakikita, siguro wala na talaga akong pag-asa. Nasasabi ko na pabigat na lang ako sa mundo. Hanggang isang araw, sa pag-iimbita ng kanyang kapatid, nagkaroon ng Bible study sa kanila. Oras ng Bible study, nakatago ako dun sa loob. Ayokong makita nila yung kalagayan ko. Paano tayo protektahan? Tapos, lalo na yung pa ako makikita nila. Parang hindi ko kaya. Nagtago man si Lando, ipinarinig pa rin sa kanya ang sigaw ng katotohanan. Pilit na ipinakita sa sarado niyang kaisipan
ang posibilidad na magkaroon ng magandang buhay. Dito'y unti-unting ipinaunawa kay Lando ng Diyos ang kahalagahan ng buhay. Nakilala ni Lando ang Diyos na naging inspirasyon niya sa patuloy na pagbabago. Laking panghihinayang ni Lando sa mga panahong nasayang. Nagkaroon siya ng pagnanasang tulungan ng kapwa niyang may kapansanan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Nakapagtapos din siya ng kursong tailoring na kanyang ginagamit pantustos sa kanyang gastusin. Ngayon, may pamilya ng matatawag si Lando. Maraming nagsasabi, hindi na ako makakapag-asawa. Pero nakita ko yung salita ng Diyos. Doon natuto na akong maniwala, hindi sa sinasabi ng tao, kundi sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang kanyang saklay na dating sagapal, ang naging sandata niya upang tingnan ang laki ng kanyang magagawa para sa Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoong Jesus dahil pinakita niya sa akin ang tunay na buhay. About ko, partner, people will always have negative opinions about us. Yes. Unya, if paminaw tang aning mga opinion na, it will really impact our Affect us, lives in a negative way also. And I noticed also, partner, na kung dili ganita dawaton sa ato mga friends ba, it creates this some form of inferiority complex sa ato. Unya, kiwaw kaya itong linihukan, everything we do is kiwaw, and gananta mo bows in a way. So we want to create our form of superiority complex na inoon, which means that we are taking God away from our own lives because we want to take matters into our own hands, di ba? So very important, partner, nga we will really strive hard. Yes. Ang atong paminawon nga opinion is that of God's. Right. No, kay God's opinions about us is always good and always positive. That's right. That's the reason why it says, partner, out of Psalm 139, verse 14, that we are fearfully and wonderfully made by Him. If we can just embrace the truth of that verse, I'm sure we will never ever feel insecure about ourselves. In fact, partner, this is what Eleanor Roosevelt said, no one can make you feel inferior without your consent. Kuan, partner, ang pasabutan nga feel ang taog lain or negative kung atong dawaton. So we have the option or naatay choice Right. to say no nga dili Yes. nato paminaw na nga mga negative nga mga istorya That's or true. opinions about us. That's true. Ang atong istorya nga atong tanawon is bahin aning duha ka bata nga dunay cleft palate or sa Binisaya pa nabungi ni sila. So atong tan-awon kung giunsa nila paglampas ang kaning ilang sitwasyon. Gibanganak na parehang naay cleft palate ang managsuong Aldrin at Jessa. Tungod sa kakabos, dili mapaopera ni Manang Evelyn ang duha ka anak. Biyuda og labandera ang panginabuhi ni Manang Evelyn. Naguol gyud ko murag ka nang nakaingon ko nga nganong ingon ini nga ang duha ka mga anak nako nganong puro man na sila bungi. Pero tapos ang akong gihimo nga ako gyapon silang dawaton kay bisig nga na sila ako na silang mga anak. Nagtubo na maulawon si Aldrin ug Jessa tungod sa ilahang pisikal nga sitwasyon. Maong wala sila'y kaduwa. Usahay maglagot ko sa mga bata nga kuanon kanang sawayon nila akong mga anak nga bungi. Pero tapos ang ako pong sulti sa akong mga anak kung kamo awayon gani mo, ayaw lang mo pagpatol nga musukol sila kay tinuod man pud nga mga bungi man mo. Pangandoy ni Evelyn na paoperahan ang duha ka anak. Apan tungod sa kalisod sa kinabuhi, hangtod pangandoy na lang ang tanan. Minsan pa nagaampo ko sa Ginoo nga unta, nauntay tao nga kanang kinasingkasing nga mo tabang sa akong mga anak nga maoperahan sila. Gibisita sa Operation Blessing ang panimalay ni Evelyn ug ang iyahang mga anak. Didto nakita ang kahimtang sa duha ka managsuon. Human sa check-up, nagdesisyon na operahan si Aldrin ug Jessa. Sama sa usa ka music ang mga pulong na nadungog ni Evelyn. Malampuson ang nahimong operasyon sa duha ka bata. Lipay sila kay sila wala na nakuan na ang ilang mga baba kanang wala na yung mga gisi ingon pabito sa mga bata wala na yung gisi ang ilang mga simod. Unya si Jessa wala na tong iyang simod nga ingon pa sa iyang magwang. Dako ang kausaban na hitabo nila Aldrin ug Jessa. Dili na sila maulawon karon. Makit-an na sad sa ilahang mga nawong ang mga pahiyo. Nakigduwa na sad sila sa ilahang mga silingan.
Dili lang ang samad sa pisikal ang naayo tungod sa operasyon. Naalimsad ang samad sa kasing-kasing sa inahan ug duha ka anak. Natagaan sad sila og paglaom. Salamat sa Ginoo, salamat sa Operation Blessing. You know what, partner, ang klase nga tabang nga nahatag ani mga bataa is not only financially or even spiritually, but as we can see, no, nga nabalik ang ilang self-esteem, ang ilang self-confidence, and because naayon nato ilang pagkabungi, they become normal part of the society. Dili na sila maawaw mo gawas. That's right. You know, partner, over the years, I've learned ba na ang kumo kay it's forgivable, pero ang insulto, permanente na din na siya. Kana bitaw na stigma bitaw sa imong heart pa. And the nice thing about being a Christian is that pwede nato ma-encourage sa mga tao na maka-get back on their feet sila. You know, not just physically, not just mentally, but also very, very much spiritually. Kung ganahan ka makakita og isa ka ginabuhi nga ma-change, we would like to ask you to support Operation Blessing. Dako kayo og matabang ang any support that you can give us. It could be financially, it could be your time or your talent. All you have to do is call the numbers on your screen for you to know kung unsaon ninyo pag-impart na ang inyong gusto i-contribute. Ug sa among mga suki na tigpananaw, please look for us in our Facebook account, Kausaban 700 Club Bisaya. Please put some comments atong wall. We would be so happy to hear from you. And please don't forget to like us. Daghan pa kaayo tag mga istorya about ani mga tao nga gidaog-daog apan ning lambo sa ilang mga kinabuhi. Atong lantaw na sa pagbalik sa Kausaban. Mga gisalikway sa ilang parente. Nung nakita ng daddy ko, binigyan niya ako ng isang malaking hollow block. Sabi niya, isin mo yan. Nung una, nagalit yung parents ko sa akin. Parang hindi nila matanggap na naglagay ako ng piercings. Ganun. Bakit ganito? Pati yung buho ko na nadami na rin. Ilang sugilanon, makita na, atangi. Una pa napakaon sa Operation Blessing ang 5,500 kapin nga tawo biktima og bagyong Frank sa Aklan. O nakadawat ug maanindot na paghihong gikan kangkoni ang mga bata sa lagyo na barangay sa Davao. Una pa miagos ang limpyo nga tubig sa poso ngadto sa mga Dumagat tribe sa Montalban. O gitugyan sa atong mga kaigsuunan ang ilahang kinabuhi kay Jesus. Ay hapa madad-an ang bisan kinsa. Ikaw na among taga-suporta at miyembro sa 700 Club, dalit namo ang matud-anon pagpasalamat sa tanan nga kaigsuunang inyong natabangan. Kung dili pa ka miyembro sa 700 Club, tawag na og apil sa pangalagad sa Ginoo sa atong nasod, arong ipadayag ang iyang gugma sa tanan. Isip usa ka miyembro, makaalagad ug makapakaong ka sa mga kaigsuunang biktima sa bagyo. Gira, matabangan nimo ang mas nanginahanglan, ug maisangyaw pa nimo ang gugma ni Jesus sa tanang nangawad-an ug paglaom. Pwede na ninyong ipadala ang inyong mga donasyon o membership contribution sa 700 Club Asia pinaagi sa M. Luwilier, kwarta padala, at tulang sa pinakaduol nga M. Luwilier branch sa inyong lugar. Mag-fill out lang og customer information sheet ug isulat kini. Amount o kantidad sa imong donasyon, sender's name o ngalan sa nagpadala, complete address, contact numbers, purpose of transaction, example, pledge, receiver's name, 700 Club, dugang nga mensahe ug ang imong pirma o signature. Ayaw kalimting isulat ang imong kompletong address ug contact numbers arong among ipadala ang resibo sa imong donasyon. Ihatag sa counter ang imong form kauban ang donasyon ug huwata ang kopya sa imong transaction. Sayon og dali lang dili ba? Libre pa ang pagpadala sa imong donasyon. Mao nang pag-donate na. Maayong balita, open na ang among counseling center sa Jansan. Ang atong mga Visayan counselors andam nang moalagad og mga muyo kaninyo. Tawag na sa numero 083-552-1356, 083-552-1358. O mag-text sa among smart number 0947-606-8060, globe number 0915-225-3234, 0923-454-1662. Prayer request man kini o praise report, andam permi maminaw kaninyo. Busa, tawag na! Supak ang pamilya ni Amy sa iyang pagminyo sa usa ka buta.
Ato karong abliho ng atong hunahuna o ang atong mga mata to the inspiring story of Amy Duclayan. Tulad ng maraming babae, dumating si Amy sa puntong halos iisa na lang ang kanyang naging taimtim na dasal para sa sarili. Lord, gusto kong yung magkaroon ng life partner. Sabi ko yung marunong kumanta at magpiano. Di nagtagal ay may naimbitahan sa Bible study nila na hindi lang marunong kumanta at magpiano. Dalubhasa pa sa pagtugtog ng gitara. Hindi nga lang nagustuhan ni Amy ang pagiging hindi pala pansin nito. Sabi ko, yabang itong mama na to. Bago matapos ang gabing iyon, nalaman din ni Amy na hindi sinasadya ni Bobby na hindi siya pansinin. Mga 3 years na ako. Sabi ko, bakit nagbabanggaan ng mga tao, sabi ko. Uy, sabing gano'n na lang, hindi nagbabanggaan ng mga tao, sabing gano'n. Bulag ka kasi, sabi niyo gano'n. Tapos sabi, at saka ang bulag, madilim man nakikita niyan, sabi niya, gano'n. Akala ko pare-pareho po ang tao, so gano'n. Madalas po akong kantyawan, sabi, walang mararating to, sabing gano'n, walang mararating yan, bulag yan. Ngunit napatunayan ni Bobby na mali silang lahat. Dahil maliban sa nakapagtapos siya ng music sa UP, nakapagtrabaho din siya bilang freelance musician. Sa kinalaunan, napansin din ni Bobby si Amy. Yung kanyang pagiging servant heart, yun ang hinahanap ko talaga sa buhay ko po noon. Hindi natuwa si Amy noong magsimulang manligaw sa kanya si Bobby kahit na nakita niyang mabuti itong tao. Iniwasan ko siya, nakalimutan ko pala kahit sa mga retreat na hindi pala niya ako makikita. Mahirap para sa akin, hindi maiwanan ko siya lagi, sabi ng pastor namin. Hindi mo siya maiiwan, di ba ang mga tao mahilig sa music? Siya ang kakanta, ikaw naman ay magsishare, di ba match kayong dalawa? Hindi naging madali para kay Amy na aminin kahit sa sarili ang tunay na dahilan kung bakit inaayawan niya si Bobby. Ang tagal kong single, tapos mapapangasawa ko, bulag, pagtatawanan ako ng mga kaibigan ko, tapos pamilya ko, mabuti kong matanggap ko ng paano kaya kinabukasan namin pagkain namin araw-araw? Nang mapagod siya sa kaiisip, sinangguni din ni Amy ang desisyon na kailangan niyang gawin. Sabi ko, Lord, kung talagang siya ang binigay mo sa akin, bakit bulag? Ang sabi ng Panginoon sa akin, the body is temporary, the spirit is whole. Whole. Kasi may Kristo sa puso. Natinag pa si Amy nang may ipinarating na mensahe sa kanya ang Panginoon. Hindi pala disable yung bulag. Ang disable na tao pala yung malaki ang katawan, buo ang katawan, ang physical niya na anyo, pero wala siyang nagagawa sa buhay. Sige Lord, nasagutin ko na siya. Sabi ko, basta ikaw ang bahala sa buhay namin. Ikinasal sina Amy at Bobby. Tulad ng kanyang kinatakutan, nakatanggap sila ng labis na pangungutya mula sa ibang tao. Sinasabihan nga kami, saan kayo titira pagkatapos ng kasal nyo? Sabi ko, hindi po kami maninirahan sa inyo at hindi rin kami maninirahan sa amin. Bubukod po kami ng bahay. Paano kayo mabubuhay? Di ikaw magtatrabaho? Hindi ininda ni Amy ang kanyang mga narinig sa ibang tao at nagpatuloy lang sa misyon niya kasama ang kanyang bagong katuwang sa buhay. Teamwork talaga daw kami kasi ako yung nagsisitap ng gamit niya, siya naman lang kakanta. Ang ipagmamalaki ko kasi yung katangian na mabait siya. Nang magtagal, naging sunod-sunod ang pagdating ng biyaya sa mag-asawa. Kailangan siya madalas ng tumutok sa hotel, kina congressman, sa GOB, sa mga malalaking tao, ganun. Sabi ng Panginoon nung naka 1 year na kami, ipahayag mo ako sa iyong buhay. Tapos next na maraming mga invitation na mag-testimony ako. Tapos, the next naman, magkasama kami sa radio, di ba? Halos, maikutan namin ang buong Pilipinas sa pagtutugtog niya at testimony ako. May isang pangarap si Bobby na hindi mabitaw-bitawan. Hanggang sa may nakilala siyang tumulong na maisakatuparan ang pangarap na iyon. Nung kinasal na kami ni Amy, nagpipray kami ng ako ng album. Kahit instrumental na album. Nagkakilala kami noon during yung church na sa Broadway pa. I know there's something in this person na talagang nakaka-reach out. May puso yung tugtog niya. Pag kumakanta sa labas, andun yung sign naman dyan. Magsasign siya, ako yung sasign. Tapos picture taking. Talagang kasi papuri talent mo siya. Ngayon, nasa alaala na lang nilang mag-asawa ang mga panahon kung kailan nakatanggap sila ng pangungutya sa maraming tao. Mapalad ang taong nagpakababa sapagkat, di ba, ay tataas siya ng Panginoon. Pagkanino yun sa love story ni Amy, partner, no? I mean, it's so unusual for her to fall in love with somebody who's blind.
But in her own words, she found this person as more complete than most. So it tells us nga bisan disabled ka, it doesn't really matter because what really counts is your relationship with God. That makes you whole and complete. Yes, I think, partner, there is a greater form of disability, and that is inner or spiritual disability. That's right. But Jesus can make you whole. Jesus is everything. Jesus can make you complete. That's right. Partner, can I have a question for you? What's my first reaction mo every time you see a person na dunay tattoo or body piercing? Tattoo, okay. Ang una gid mosulod sa akong mind is that unsay gihuna-hunaan nga tawhana. The moment he or she got that tattoo, is he thinking right? Rational ba na yung gihuna-huna? Eksakto ba na yung gihimo? Ngayon ipabangagan yung dila? Or yung pusod baron? O yung kilay baron? Right, right. What about you, partner? Ako naman, ang akong feeling kay Mura, ganahan siya may mag-walking art. He wants to be displayed to everybody. Aron, kana matagdan bitaw siya sa mga tao so that people can notice him or her. Sobrang dili satisfied nga mag-growing or whatever form of art there may be. So sa lawas, yun, no? That's right. Now, partners, we have here Juki, usa ka single mother, o isa sad siya ka tattoo artist, and Choi, who is a member of a band. Really? Ato ko nung tan-awon kung unsay mga opinion sa mga tao aning nila. Kung ikaw ay markado o may tattoo at may mga hikaw sa iba't ibang bahagi na iyong katawan, pakinggan mo ang opinyon ng tao sa iyo. Pangit tingnan sa isang babae na may tattoo. Kasi parang marumi tingnan sa katawan. Parang hindi siya kagalang-galang. She's modern. Ano, parang gangster. Baka nagda-drug yan, di? Kasi malungkot siya eh. Addict and pangit rin sa katawan. Guns, tingin ko lang guns. Honestly, parang hindi ko gusto. Wala namang sa atin sa normal sitwasyon ang lalaki nakahikot. Para kang sinabugan ng granada sa mukha. Also, very untidy. Yung binababoy po nila yung mukha nila, may tsura rin naman po sila. Uso-uso lang yan, papatatak na ganyan. Hindi naman lahat ng may patatak pa sa sabang tao. Kung meron akong gaya ng kaibigan, mabait naman eh. Ang dalawang larawan na aming ginamit ay ang tattoo artist na si Juki Grafia at rhythm guitarist na si Choi Felipe. Sila ang mga kabataang piniling maging kakaiba ang itsura sa kabila ng mga mapanghusgang tingin ng mga tao. Pero ayon sa mga taong malapit sa kanila, ito ang ugali ni na Juki at Choi. So she got a very artistic view of things. I gave her my concept, I gave her the starting point of my tattoo. She just put it all together and never judge a book by its cover. Our skin is our book cover, I guess. Having tattoos doesn't make you the person actually makes the tattoos. Pasaway talaga na bata, pero nung nakilala namin siya, habang tumatagal, talagang nakita namin yung spiritual maturity niya. I can see naman talaga na si God talaga kumikilos sa buhay niya ngayon, sa pagdating sa kabataan. Bagamat nung unay tumutol din ang mga magulang ni Juki at Choi, sa bandang huli ay natutunan na rin nilang tanggapin ang itsura ng mga anak. Nung nakita ng daddy ko, binigyan niya ako ng isang malaking hollow block. Sabi niya, isin mo yan. Tumagal-tagal, tanggap na nila. Kaso, nag-worry sila dun sa mga sasabihin ng ibang tao na parang, ano ba yung anak nyo? Mukhang addict, ganun. Ang dumi sa katawan. Tingin ko astig. Parang cool tignan. Nung una, nagalit yung parents ko sa akin. Parang hindi nila matanggap na bakit naglagay ako ng piercings, gano'n. Bakit ganito? Pati yung buhok ko na nadami na rin. Pero nung nakita nila yung purpose ko, na hindi naman porket marami kang piercings, addict ka na. Hindi naman porket marami kang pinagagagawa sa katawan mo. Kumbaga parang wala ka ng magandang ginagawa rin, di ba? Hindi biro ang magpatattoo at magpabutas ng muka dahil matinding sakit muna ang pagdaraanan bago makita ang resulta. Talagang totoo kina Juki at Choi ang kasabihang no pain, no gain. Si Juki ay 25 years old at single mom. Hindi na inalintana ang matitinding kurot ng karayom na sumusugat sa kanyang balat. Sa panonood lamang daw ng telebisyon, nahikayat si Juki na magpatattoo. Mala Tim Burton daw ang tema ng kanyang mga tattoo na nakilala sa pagiging kakaiba, makulay at weirdong mga disenyo. Parang special akong tao, parang nailalabas ko yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Parang na-express ko yung sarili ko sa form ng tattoo. Parang representation siya kung ano ako nung panahon na yun. Kinikilala ngayon si Juki na malikhain ng mga kamay sa pagtatattoo. Sa pagkakaalam ni Juki, iilan lang silang babae na propesyon ang pagtatattoo.
Si Choi naman, 20 years old, ay 7 na ang piercing sa kanyang muka. Ang una niyang piercing ay sa baba. Nagsimula lang daw ito nang siya'y mapalapit sa mga taong nasa underground band. Kung pupunta ako ron ng naka-necktie, naka-shades na may mataas na grado, tapos naka-gel yung buhok ko, tingin ko hindi nila ako papansinin pag lumapit ako sa kanila when I share, tapos may hawak pa akong Bible. Diba? Pero with my look na ngayon, yung looks ko ngayon, mas mapapadali yung purpose ko na lumapit sa kanila, makipag-usap sa kanila, i-share sa kanila yung goodness ni Lord, diba? Yung pagmamahal ni Lord. Fusion ang pangalan ng kinabibilangang banda ni Choi. Bukod kay Choi na maraming mga piercings, ang mga kasama naman niya sa banda ay markado din. Ang pinagkaiba nga lang ng kanilang mga tattoo ay may temang makadiyos. Tulad ng tattoo ni Andrew na nakasulat ang mga katagang, I praise Him, the resurrected Lord, Jesus, the Lamb that was slain. Ang kanilang musika naman ay talagang hardcore rock o pangkista ang dating. Ngunit ang mensaheng nakapadoob sa kanilang mga awitin ay ang pagmamahal nila kay Hesukristo. Siyempre to glorify God nga, di ba? Nagagamitin ko yung skills ko, yung pagtugtog ko sa banda, yung lahat ng ginagawa ko para sa Kanya lang. Iba't iba man ang pananaw natin sa mga may tattoo o piercings, hindi ito nangangahulugan na po pwede na nating husgahan ang kanilang pagkatao. Hindi lahat ng taong may tattoo masamang tao. Marangal ang propesyon ng isang tattoo artist. Hindi kami nagnanakaw, hindi kami gumagawa ng kung ano-ano. Nagtatattoo lang kami. Gumagawa lang kami ng palamuti sa katawan. Kumbaga, wala naman si itsura. It's not about the looks, di ba? It's not about your physical appearance. Ang importante yung nasa puso mo eh. In society today, partner, natay tendensiya na mo label sa mga tao ba based on their appearance. Even kita mga Kristiyano, kita ganitag mga igso nato na dunay tattoo or nay arios ba, automatic negative dahil ang atong i-label sa ilahan na murag dili man ay sila murag makadiyos bitaw. But the truth of the matter is they're doing good things also for God. There's something about their heart that makes them different, partner, di ba? That's right, partner. And at the end of the day, maski unsa pa kadaghan ang imong nahibaw-an nga doctrines, you know, but what really matters to God, ang iyang barometer good nga pag-measure niya sa ato is not ang atong physical, it's always the heart. That's right. So mo nang giingon, partner, sa 1 Samuel 16:7. It says here that the Lord does not look at the things that man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. And before we continue, partner, doon na tayo mga letters from our televiewers. Magsugot na kang June Baybayan Nunez na gasuwat pagkadalaygon sa Ginoo nga iyang gibutangan og the 700 Club ang Cebu. It will change a lot of things. We, the youth of Jesus Christ is Lord of Tangke Talisay, are always praying for your program. Salamat, June. And we also have another message from Maria Angelica Zenoria Castillo, and she said, excited ko kay ako mga paryente makakita na gyud. And by the way, aside from the Sky Cable channels in Visayas and Mindanao, matanaw sad ang kausaban sa gawas sa nasod pinaagi sa GMA Live TV. O kini gikan ni Ana Marie Romero Baloran, and it says, gamiton ang kausaban sa Ginoo pagkaabot o pagpanalangin sa daghan pangkalag. At ato ning suportahan mga bisdak. Thank you, Ana. And lastly, here's a message from Alvic Ahias Arnado. Padayon ta diha sa pagtuo sa atong dako ug buhi nga Dios. God bless mga bisdak. Thank you for all your letters and comments. Mubalik pa ang kausaban with more overcoming stories in just a short while. Usa ka Pinoy, gidaog-daog sa States. The discrimination is very strong. We felt that we were not really welcome. We looked weird to them. Giunsa sila pagtubag ni Vince Paraino. Ang iyang storya mosunod na. Matag minuto, daghanang nangahitabo. May mga nawad-an o paghilom, na ay mga nagsakit. Mga naputos sa utang. Mga samdamog kasing-kasing. Ang uban na hintupawak sa kadautan. Ug daghanang nanginahanglanog ka storya. Bisan unsa pa ang panghitabo sa imong kinabuhi. Ania ang 700 Club Counseling Center. Andam na maminaw kada minuto sa imong kinabuhi. Tawag na sa 1-800-1888-8700. Toll free. We're here 24/7.
Maayong balita, open na ang among counseling center sa Jansan. Ang atong mga Visayan counselors andam nang moalagad og mga muyo kaninyo. Tawag na sa numero 083-552-1356, 083-552-1358. O mag-text sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234, 0923-454-1662. Prayer request man kini o praise report, andam permi maminaw kaninyo. Busa, tawag na! Namulat at lumaki sa isang angkan ng mga tunay na relihiyoso, titulado at politiko si Vincent Paraino. 1976, sa edad na 14, dinesisyon ng mga magulang niyang dentista at abogado na mag-migrate silang buong pamilya sa Minneapolis, Minnesota. The reason why we went there is because, well, basically my father and mother wanted to give us a better future, better opportunities. I went to a school named Anoka Senior High School, and where there are 3,000 students, mainly the majority are whites, and there's one black, 3 Filipinos, 1 Vietnamese. The discrimination is very strong. We felt that we were not really welcome. They felt, we look weird to them. They're not used to looking at Asians, especially Filipinos. Madalas, walang makausap si Vince dahil may sariling buhay din ang kanyang mga kapatid. Inakala niyang tinatalikdan siya ng kanyang mga magulang sa pagkukumahog ng mga itong makasabay sa bilis ng ikot ng buhay Amerika. Mga sitwasyong nagtulak kay Vince para magsimula siyang mapariwara sa pinili niyang barkada. I got into the burnout group because I wanted to be accepted, and those are the groups who accepted me. So at an early age, I not only did I smoke and drink, but at the age of 14, I was doing drugs already, marijuana, hash, and different kinds of drugs. Because when you're high, you don't discriminate, you don't care. Kung meron nga lang sanang tengang nakalaang makinig kay Vince, tuwing umuwi siya para ibahagi ang lahat ng hirap ng loob na kanyang pinagdaraanan, marahil ay nagabayan pa siya sa maling landas na kanyang tinatahak. I was empty, I was lonely, I was discouraged, I was disappointed. But martial arts and drugs and liquor, when you join them together, you become a very violent person. Kasabay ng marahas na pagbibinata, natutunan na rin ni Vince ang makipagtalik sa isang kaedad lamang niya. And she was the one who taught me, basically sexual things. And from that time on, I had plenty of sexual encounters. Because the Americans, for them, sex is part of growing up. Lumilipas nga ang mga araw at taon, na umiikot na lamang ang buhay ni Vince sa pakikipagbarkada, droga, sex at basag ulo. Hanggang sa kinidnap pa nila ang isang kamag-aral nila na wala namang atraso sa kanila. When you're in drugs, you begin to think differently, You live in a fantasy world, a crazy world. And one of the trips that we had was to kidnap. So we were involved in kidnapping. Pagkatapos ng 3 taong pag-aaral ng martial arts, inisip ni Vince na ito na rin ang tamang panahon para harapin at labanan ang taong minsay ng maliit sa kanya. Also, I almost killed somebody. As I said, I became very, very violent. And, it just got worse and worse until finally the cops arrested us. I was thrown in jail. Lumipas nga ang ilang buwan. Bumaba na ang hatol ng hukuman kay Vince. Pinapili sila ang makulong siya ng maraming taon o ma-deport na lang sa Pilipinas. Ano man nga ang piliin nila'y sakit ng paghihiwalay pa rin ang kahahantungan nito. Wala nga silang magawa kung hindi magsukob sa iisang lungkot
At kahit ilang tag-ulan man ang dumating, isang pamilya pa rin silang magdadamayan sa bawat bighati. Ayaw nang bumalik ni Vince sa Pilipinas. Hindi niya matanggap ang lahat ng kabiguang nangyari sa kanyang buhay. I got a kitchen knife. I went to my car. I went to the park. First, I stabbed myself here, okay, straight here in the chest. But the knife bounced. So what I did was, I said, I'm gonna stab myself in the neck. I have a scar in my neck, about this big. Because the knife, half of it went inside my throat. When that knife was inside my throat and the blood was coming out of my veins, my neck, what I did is I took another hand and I cranked it to break the veins in my neck. I cranked it like that. So that when I cranked it, I blacked out. Bam! Just complete blackout. Mabuti na nga lamang natagpuan ng mga pulis si Vince at naitakbo agad sa ospital. Diniklarang clinically dead siya sa loob ng 4 na araw at marahil nga'y hindi pa niya talaga oras, unti-unting nanumbalik ang kanyang lakas. Then I saw my dad and my mom and they were weeping in the hospital bed. They were stunned with what I did. And of course, I was also discouraged that I was still alive. I was supposed to die because I didn't want to face life anymore. And basically, I was getting ready to be deported back to the Philippines. Kahit sabihin pang hinatid si Vince ng kanyang ina sa Pilipinas, yun na ang pinakamasakit na pamamaalam na dumating sa buhay niya. Pagbalik ng ina ni Vince sa Amerika, binuhay na niya ang kanyang sarili ng walang direksyon. Mag-isang tinatanaw ang bukas na walang katiyakan. But when I came back, 1980, I went to live with different relatives of mine. Okay, but still, no answer. I was looking for the answer in my life. 1983 sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, nakitira si Vince sa tiyahing pinilit siyang dumalo ng Bible study. And this minister began to say words like, if you've tried everything in life, you've traveled, you've got all kinds of vices, you smoke, you drink, you did drugs, you womanize, and you're still empty, I know what you're looking for. You need a personal encounter with Jesus. For the first time in my life, I knelt down. And then I prayed, I said, Lord, if there is a God, that's the way I prayed. I said, you know what I've done. If you can forgive me of my sins, I want to surrender my life to you today. After I prayed that prayer, I felt like there were 10 or 20 demons in my body that left. And then I sensed a presence in the room. And the peace of God came all over me. And in 1986, I went to the full-time ministry as a pastor. From that time on, I was sent to the Muslims, I was sent to the NPAs, I was sent to hardcore criminals in prison, in Muntinlupa. I even talked to actors who had suicidal attempts. Yun na nga ang simula ng pagbabagong buhay ni Vince at kalakip nito'y tuluyan na niyang pinaglingkuran ang Panginoong Jesus. Hindi nga lamang basta binago ng Panginoon ang buhay ni Vince, kung hindi tuluyan itong sinuklian ng pagpapala ang lahat ng kanyang katapatan sa paglilingkod. Tuluyan ng napawi ang lahat ng kanyang kalungkutan. My wife now was sitting as one of the attendees. And while I was sharing my testimony, the Lord spoke to my heart, she's gonna be your wife. At naghilom na rin ang sugat na minsan ay nilikha ng isang tag-ulan sa buhay niya. I pursued her. I courted her. But the point is, of course,
The prayer of a righteous man availeth much. She became my wife. Mula nga noon ay magkatuwang nang naglilingkod sa Panginoon si Vince at ang kanyang may bahay. Kapwa nga sila pastor na nagtatag ng iba't ibang simbahang pinamumunuan nila ngayon na tunay namang pinalalago ng Panginoon. When I go back to the US, I will have a chance to testify to my loved ones, my relatives, my immediate family, because they saw the life that once was destroyed was picked up by the Lord Jesus and now used for His glory. Kabalo ka, partner, it is a normal nga reaction for a lot of people, no? Na kung mubati sila og rejection o wala sila kanang di bitaw sila accepted sa ilang mga pamilya or even sa society, natural para nila nga reaction kanang mangita sila paagi nga mapun-an na ang kakulangon sa ilang kinabuhi, similar to what pastor had experienced. Yes, no, nga nag-learn gid siya og karate. Para lang gid mapaprove sa uban nga I am something. I am strong. I am strong. I am worth something. But then let's also remember, partner, no, nga in the eyes of God, we don't need to prove anything. Right. Kabalo siya kung sa atong mga strengths, atong mga weaknesses, atong mga struggle, kung sa atong mga sala. But then in spite of it all, He loves us unconditionally. That's right. Siguro, Ivy, daghan kitag mga partners karon or televiewers who are watching us right now and who are struggling with the same thing as Pastor is going through. And basin makarelate gid mo sa iyang story na ikaw mismo doon na kay dumot, doon na kay kalagot, naasa kay kanang inferiority or insecurities, and you want to approach God to find completion in Him. O nabati sa dimo si mong kasing-kasing na daghan sa kag mga sala. We would like to invite you to join us in a simple prayer of faith to make Jesus your Lord and Savior, because in Christ we are complete. Magpaduol ta karon sa Ginoo in prayer. Join me and say this from your heart. O Ginoo namo, nagpaduol mi sa imuha karong adlaw, aron mangayo og pasaylo sa tanan ng mga sala na among gibuhat sa imuha. Father, we're asking you to forgive us of all our sins. Lord, that you would change us from our past. Lord, that you will give us a new life in Christ Jesus. Sukad ni ining adlaw, Lord God, among gidawat si Jesucristo bilang manluluwas sa among kinabuhi, Lord God. I thank you, Lord God, that in Christ we are a new creation. The old has gone and a new has come. My past is my past, my today is different, and my future looks bright. Starting today, Lord God, starting today, I decide to make my life a life that lives for your glory. Salamat, Lord God, sa imuhang pasaylo para nako. In Jesus' name, amen and amen. If you prayed with us and if you're saying yes to this new life found in God, please text us. Text OO space kausaban and then send it to the numbers nga naka-flash sa inyong screen. And if you made that decision, ay kalimot na atay mga available counselors on standby 24/7 na ready mo dawat sa inyo ha. Ug ayaw sad kalimti nga doon natay hotline 24/7. That's 1-800-1888-8700. Ug pwede sad mo nga mo send sa inyong mga mensahe pinaagi sa email. Just send it to info@cbnasia.org. Daghan patag mga ngilngig nga istorya diri lang sa Kausaban, the 700 Club Bisaya. Kung nidungan kamo sa among pag-ampo ug inyong gidawat si Jesus na Ginoo ug manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text OO space kausaban ug isend sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234 ug sa Sun number 0923-428-2915. He is infected with AIDS. Both of his parents are dead. Ang istigma sa usa ka naay AIDS. Sharon's story is up next. Maayong balita, open na ang among counseling center sa Jansan. Ang atong mga Visayan counselors andam nang moalagad og mga muyo kaninyo. Tawag na sa numero 083-552-1356, 083-552-1358. O mag-text sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234, 0923-454-3234.
1662. Prayer request man kini o praise report, andam permi maminaw kaninyo. Busa tawag na! I have never seen AIDS patients in the flesh before. I see them only in newspapers and on television. But when I went to Thailand for its first Operation Blessing mission to Phang District, I met Charin and his grandfather, Keo. That brief encounter with a 7-year-old boy will remain in me for the rest of my life. His story is typical of 10% of the population in Phang District, Thailand. Because in Phang we have a lot of poor people. They like to go to the town, maybe in Bangkok or in the south of Thailand to work, and they get the HIV disease from the town or in Bangkok in the south and come back to stay in Phang. So we have that's because the highest HIV positive in Phang. Charin's parents suffered a similar fate. He is infected with AIDS. Both of his parents are dead. His dad died a year ago and his mom 2 years ago. He's living with us, his grandparents. It broke my heart to learn some of the things he's going through at such a tender age. He said it's itchy. He got the medicine from the doctor, both for his skin and for eating. He goes to the doctor every few days, or else he couldn't stand the pain. He doesn't go to school. His teacher asked him to stay at home. His friends don't want to play with him, so his teacher said don't take him to school. When they learned of the Operation Blessing mission in Phang, they hitched a ride with a neighbor to get some medicine. The medical team treated Charin as best they could. He has multiple lesions all over his body. Usually when we see cases of impetigo, it's just 1 or 2 lesions, but in this case, because the child was immunocompromised, they had spread all over and they were weeping. We gave him massive doses of antibiotics. The child didn't have much time here on this earth. Usually a child born to AIDS patients has only 8 years to live. Charin is well aware that he is very sick, yet the idea of death is foreign to a child so young. Our Operation Blessing doctor treated him physically and also led him to pray and accept Jesus in his heart. Charin may not yet realize that he has received a most precious gift, the gift of salvation. For, like any typical 7-year-old boy, he had only one wish at that time. I like to play with a car. When it was time for him to leave, I felt a tug at my heart. We knew it was going to be the last time to see him, so we decided to do something special for him. We headed for the nearest toy store. While we were there, he opted for a bicycle instead. The joy it brought to his face more than made up for the cost. As I watched Charin leave, my only question was, will this boy ever live long enough to enjoy this bicycle? I probably will never know. But one thing is for sure, his smile will live on in my heart forever. Yung negra, ulikba at parang nog-nog yung bobo, yung tanga, tamad, parang casual na lang. Ang nagkaroon ng impact sa akin yung ampon. Ang mga revelasyon sa TV personality nga si Jackie Oda, mahibaw-an na. Matag minuto, daghanang nangahitabo. May mga nawat-an ug paghilom, na ay mga nagsakit. Mga naputos sa utang. Mga samdamog kasing-kasing. Ang uban na hintupawak sa kadautan. Ug daghanang nanginahanglanog kastorya. Bisan unsa pa ang panghitabo sa imong kinabuhi. Ania ang 700 Club Counseling Center. Andam na maminaw kada minuto sa imong kinabuhi. Tawag na sa 1-800-1888-8700. Toll free. We're here 24/7. Kung nidungan kamo sa among pag-ampo ug inyong gidawat si Jesus na Ginoo ug manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text oo space kausaban
ug isend sa among smart number 0947-606-8060. Globe number 0915-225-3234 ug sa Sun number 0923-428-2915. Usa siya kasikat nga TV comedian apan usa siya ka-adopted ug napaangkan sa usa ka lalaki nga minyo. Kini ang mga revelasyon ug uban pa sa kinabuhi ni Jackie Oda. Jackie o mas kilalang Jinky Oda, pangalang katumbas ng komedya noong dekada 90. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, sa likod ng kanyang mga patawa ay kalungkutan. Kwento sa akin, ito na ipanganak na, ganon. Binigay ako ngayon ng aking mother na si Fanny. Fanny lang yung alam kong pangalan eh. Ng foster mother ko, si Waning. Sabi niya gano'n, Mother Waning, umiiyak siya na ang dialogue niya is, hindi ko siya maalagaan, bigay ko na lang siya sa'yo. Walang alam si Jackie tungkol sa kanyang mga magulang, maliban sa waitress ang nanay at US Air Force soldier ang kanyang tatay na nadestino sa Angeles, Pampanga. Sali ako. Wag na. Negra ka. Yung negra, ulikba at parang nog-nog or something. Yung bobo, yung tanga, tamad, parang casual na lang. Ano yung gano'n? Ang nagkaroon ng impact sa akin yung ampon. Ganun. Ano ba ibig sabihin ng ampon, ma'am? Ayun, pinagtapat niya na nga na ang ibig sabihin ng ampon, ako yung mother mo, pero may iba ka pang nanay. Sa kanyang paglaki, naging palaisipan kay Jackie ang salitang ampon, lalo na't ito ang palaging lait sa kanya ng mga kapwa bata. Nagkaroon ako ng hunger to know. Yung, siyempre, parang meron ka rin deep inside you, di ba? Curiosity, I should say. Curiosity kung ano itsura. In fairness to aking foster mom, she tried her best to give attention. And kasi actually parang ano rin siya eh, single parent din siya of 7. Lubhang abala ang foster mother ni Jackie sa kanilang negosyo. Kaya naisipan nitong ipadala si Jackie sa kanyang tunay na mga anak sa Tondo. Dito, nag-iba ang mundo ni Jackie. Medyo sad lang yung part na yun, yung season na yun. Kasi I was physically and verbally abused. And emotionally rin somehow. Kasi parang dun ko na feel, dun ko na sense na I'm alone and I'm different. May gulpe, may kurot, may tadyak. Parang ang drama ko nga ay Cinderella. Yung ganon. Na hindi alam nung foster mom ko na I could wash dishes and do the chores ng sabay-sabay, simultaneous. Kasi I have to. Kasi I was being watched. Kung hindi, physical abuse ko. So, matas wala gawin na lang. Sa gitna ng pang-aaping ito, nakuha pa rin ni Jackie ang magpatawa. Kasi meron din akong kababata, parang same din yung ano, pero iba lang. Sa kanila may biological. Yung lagi kami nagchichikahan. Kami nila yung parang, sukatan kami ng mga bugbog factors sa hands, sa ganyan. Kamusta naman yung kurot mo? Yung mga ganon. Kamusta naman din yung bukol mo? Yung mga ganon-ganon. Idinaan ni Jackie sa tawa ang malungkot at masaklap na buhay. At ang likas na pagkakomedyante ay siya ring naging susi para mapasok niya ang mundo ng showbiz. Sumikat si Jackie sa sitcom na Okay Ka Fede Ko bilang si Bale. Sa unang pagkakataon, dumagsa ang pera at atensyon ng tao. Walang God. Alam mo yun, ang God ko is myself. I, me, and myself. Lust tayo dito, hindi ako naging good steward in a way sa mga kinikita ko sa show business. At saka, kung sino yung magustuhan ko na, let's say, sa relationship, kung sino yung magustuhan ko, pinapatulan ko yun. Minsan nga, kahit na may asawa pa, pinapatulan ko eh. Alam mo, masyado akong fearful that time na mawalan ng kausap. Yung ganon, bumibili pa ako ng mga friends ko. Na parang takot ako mag-isa. At nilustay nga ni Jackie ang lahat. Pera, prinsipyo at puso. Hanggang sa humantong sa di ka nais-nais na pangyayari. Pero mag-isa akong nanganak. Mag-isa akong nag-alaga sa anak ko. Mag-isa akong pumunta sa ospital. Yung mga ganun, puro nag-iisa. Iniwan siya ng ama nang naging anak na si Ricklan. Mas naging malalim ang mga tanong ni Jackie tungkol sa katuturan ng buhay. Napagod na parang ganito na lang ba ako? Parang ha-ha-ha at outside, pero inside what? Yung ganon.
there's something in me na hanggang kailan kaya to? Sa kasagsagan ng pagtatanong ni Jackie, naging magkaibigan sila ng kapwa-artistang si Princess Punzalan. Bukas loob na ibinahagi ni Princess ang naging kasagutan sa kanyang sariling krisis sa buhay. I just trust Princess kung ano yung mga area ng mga small group, mga ganyan. So, attend lang ako ng attend lang yan. Until I didn't know that God's doing something to me. Spiritually, emotionally, mentally, lahat. I have to go to US dahil nabuntis na nga ako. Nagkaroon ako ng past relationship. Doon ko na nakita yung pagka-alone ulit. At the same time, doon ko na kailangan si Lord. Unti-unting nalaman ni Jackie ang katotohanang walang ulilang lubos sa pamilya ng Diyos. Dahan-dahan niyang binuksan ng puso para kilalanin ng Diyos bilang kanyang personal na tatay. I'm so grateful kasi nung nag-decide ako na to receive Him, hindi niya ako na-reject. God forgave me in spite of those mistakes, in spite of those ignorance. Then, naintindihan ko na rin yung gravity and yung meaning ng repentance. It's a good thing I made the decision to follow Christ. And that decision I will never ever regret. You know what, partner? Kung unsay wala ta sa atong kinabuhi, God will fill that role. That's right. No, if you're empty inside, if there's a vacuum inside your heart, God can fill that up. No, in the case of Jackie, wala siya'y husband, wala'y father, but God lovingly fulfilled that role. So God was Jackie's husband. He is God now is the father of Jackie's child. Right. No, and if God can do that to Jackie, He can do that to all of Anybody. us. So He is a father to the fatherless partner. He is a husband to the single moms. He is close to the brokenhearted, and He is also the person who best completes us because He's the only one who best understands us. Yes, that's right. And if there is one person, partner, nga nakasabot nato, that is Jesus. Because during the time of Jesus, siya na ang pinakagisalikway sa tanang mga tao. But not only that, God understands us. Jesus understands who we are because He sat down with sinners. No? Nakikaon siya, ning bisita siya sa mga balay, sa mga makasasala. So He is for us. Mobito nagisulti, partner, sa Hebrews chapter 4, verses 15 to 16. It says, "We don't have a priest who is out of touch with our reality. He's been through weakness and testing, experienced it all but the sin. So let's walk right up to Him and get what He is so ready to give. Take the mercy, accept the help." O kung sa binisaya pa, kaya ang atong labawng ministro dili usa ka dili arang mobati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Hinunua usa siya nga sa tanang paagi gitintal ingon kanato hinuon wala makasala. Sa ingon ni ana uban sa pagsalig manuol kita sa trono sa grasya aron makadawat kitag kaluoy ug makakaplag kitag grasya nga makatabang kanato sa panahon sa panginahanglanon. So remember, Jesus is the King of outcasts and misfits. Ug siya ang tinuod nga higala sa mga sinalikway. So run to Him kay dili kanya balibaran. Ug dili gyud kaniya isalikway. Ug ang iyang tumong ug pangandoy kay ang imong kalipay. Ang imong Kausaban.